Noong una, simpleng buhay lang ang hinahangad ko para sa anak ko. Si Mia ang pangalan niya, ang pinakamahalagang tao sa mundo ko. 5 taong gulang siya, mahilig sa mga paru-paro at crayons. Sabi niya, paglaki niya, gusto niyang maging pintor. Mama, gagawin ko kang pinakamagandang drawing sa buong mundo. Ang sabi niya minsan habang hawak ang magulang kong kamay. Sa tuwing naririnig ko ang boses niya, parang nawawala ang lahat ng bigat sa dibdib ko. Kaming dalawa lang sa mundo, pero sapat na iyon para sa akin. Isang araw, bumalik ako sa bahay mula sa trabaho. Tila may kakaiba sa paligid, masyadong tahimik. Dati si Mia ang unang sumasalubong sa akin sa pinto. Yakap-yakap ang paborito niyang stuffed toy na oso. Nang gabing iyon, walang Mia. Tinawag ko siya, Mia, anak, nandito si Mama. Ngunit walang sumagot. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pumasok ako sa loob ng bahay, naghanap sa bawat sulok, ang kwarto niya, banyo, kusina. Lahat pero wala siya. Sa mesa may isang sulat na nakalapat. Ang tinta ay malalim na itim, parang banta ng kadiliman. Kinuha namin ang anak mo. Huwag kang magsumbong sa pulis. Kung gusto mong makita siya, sundin mo ang aming mga utos. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko. Galit, takot, pangungulila, lahat nagsama-sama. Halos hindi ko mabasa ang natitirang bahagi ng sulat dahil sa nanginginig kong mga kamay. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa dibdib ko. Hindi ako makapaniwala. Sino ang may kapasidad na kunin ang isang innocent? Ang araw na kinuha nila si Daniel ay parang bangungot na paulit-ulit kong nararanasan kahit gising ako. Napakaliwanag ng sikat ng araw noon, pero pakiramdam ko'y binabalot ako ng dilim. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang umaga na wala siya sa tabi ko. Ang bawat sulok ng aming maliit na bahay ay may bakas ng kanyang presensya. Ang paborito niyang laruan na kotse-kotsehan, ang maliit na tsinelas sa tabi ng pintuan at ang unan niyang may halimuyak ng baby powder. Ngunit higit sa lahat, naroon ang katahimikang parang sumisigaw sa akin na hindi ko siya maibabalik. Ang mga pulis ang pumasok ng walang babala. Nakatayo ako sa kusina, nagluluto ng almusal nang bigla nilang binuksan ng pintuan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Parang hinahatak ang oras, ang bawat segundo'y bumabagal habang pinapanood ko ang 2 lalaki na nakauniporme. Ang isa'y may hawak na papel na di umano'y utos ng korte. Wala akong nagawa kundi ang magtanong, ano ang ginagawa ninyo? Ang bata, sabi ng isa, malamig ang boses. Hindi ka karapat-dapat na mag-alaga. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang ideya na hindi ko kayang alagaan, si Daniel. Oo, mahirap ang buhay ko bilang isang single mom, pero kailanman ay hindi ko siya pinabayaan. Ang bawat pagod sa trabaho, ang bawat sentimong na itatabi, ang bawat gabing halos walang tulog, lahat iyon ay para sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit ako lumalaban, bakit ako nabubuhay. Ngunit nang subukan kong pigilan sila, nang yakapin ko si Daniel ng mahigpit, naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas sa aking mga kamay. Hindi ko maintindihan kung bakit nila ako itinuring na parang kriminal. Ang kapitbahay naming si Aling Norma na nakatayo sa labas ang unang tumingin sa akin ng may awa. Naririnig ko ang mga bulong ng mga tao, ang mga tsismis na gumagapang sa paligid. Pero wala akong pakialam, ang mahalaga sa akin ay si Daniel. At ang huling alaala ko sa sandaling iyon ay ang kanyang sigaw, Mama, Mama, habang hinahatak siya ng mga pulis palayo. Ilang araw akong nagkulong sa bahay, walang pagkain, walang kwentuhan. Ang mundo ko'y tumigil at ang tanging gumugulo sa isip ko ay kung nasaan si Daniel at kung paano siya. Ang mga biro ng sistema ay hindi ko matanggap. Isang papel lang ang ginamit nila upang sirain ang pamilya ko. Pero sa kabila ng lahat, ang galit at lungkot ay nagbunga ng isang bagay na hindi ko inaasahan.
lakas. Hindi na ako umiyak, hindi na ako nagkulong, lumabas ako ng bahay at naghahanap ng sagot. Nagpunta ako sa mga opisina ng gobyerno, sa mga korte, sa mga abogado. Naghanap ako ng mga tao na makakatulong. Marami ang tumanggi, marami ang umiling, pero may isang abogado na tumingin sa akin ng may simpatya. Hindi ito madali, sabi niya, pero kung gusto mong ipaglaban ang anak mo, kailangan mong maging matatag. At iyon ang ginawa ko. Hindi ko inakalang ang laban para kay Daniel ay magiging simula ng mas malaking laban. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa maraming ina na nawala ng anak dahil sa corruption at kawalang hustisya. Ang kaso ko ay naging pambansang issue. Ang pangalan ko na dati hindi kilala ay naging simbolo ng pakikibaka. Napansin ng media ang kwento ko, ang pagiging ina na hindi sumusuko kahit pagaano kahirap ang sitwasyon. Sa bawat hakbang, natutunan ko ang mga batas. Ang mga teknikalidad na dati wala akong alam ay naging sandata ko. Hindi ko na lang basta iniintindi ang mga papel na hawak ko. Pinag-aaralan ko ang mga ito. At habang lumalalim ang kaalaman ko, mas lalo kong naiintindihan kung paano ginagamit ang sistema laban sa mga taong mahihirap tulad ko. Ang laban na iyon ay tumagal ng ilang taon. Ang bawat araw ay puno ng takot at pag-asa. Hanggang sa isang araw, dumating ang tawag mula sa korte. May desisyon na, sabi ng abogado ko, tumigil ang mundo ko. Nagdasal ako ng mariin, hiniling sa Diyos na sana'y makamtan ko ang hustisya. Sa huling araw ng pagdinig, nanatiling matatag ang puso ko kahit nanginginig ang mga kamay ko. Ang hukom, isang matandang lalaki na laging seryoso ang mukha, ay bumasa ng desisyon. Ang kustodiya ng bata ay ibinabalik sa kanyang ina, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa mga tenga ko. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tagumpay. Sa wakas, makikita ko na si Daniel. Ngunit ang kasiyahan ko ay biglang naputol nang makita ko ang mukha ng abogado ng kabilang panig. Ang ngiti niya ay may laman, may kahulugan na hindi ko maintindihan. Pag-uwi ko sa bahay, isang sulat ang dumating. Binuksan ko ito at ang mga salita ay nagdala ng panibagong bangungot. Ang inyong anak ay nawawala. Napatigil ako. Ang utak ko'y naguluhan, ang puso ko'y bumigat. Paano nawawala si Daniel? Kailan? Kanino? Ang mga tanong na iyon ay bumalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ako haharap sa panibagong laban na ito. Pero sa kabila ng lahat, alam ko ang isang bagay. Hindi ko siya susukuan. Sa oras na iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi lang basta kinuha nila ang anak ko. Inagaw nila ang bahagi ng buhay ko. Pero hindi nila kayang sirain ang lakas ko. Dumaan ang mga taon, ngunit hindi kailanman nawala sa akin ang sakit ng pagkawala. Ang bawat araw ay naging isang hamon, isang labanan laban sa kawalang katarungan na tila hindi matatapos. Naging masigasig ako sa paghahanap ng sagot, sa pagtuklas kung sino ang may kagagawa ng trahedyang iyon. Ang anak ko, ang munting buhay na hinubog ko mula sa aking sariling dugo at laman, kinuha nila ng walang awa. At sa bawat hakbang na ginagawa ko ngayon bilang isang opisyal ng Korte Suprema, nasa likod ng bawat desisyon ko ang pangakong makakamit ang hustisya. Ang pagiging ina at tagapagtaguyod ng karapatan ay tila dalawang magkaibang mundo, ngunit sa akin, iisa lang ang layunin. Ang protektahan ang mga walang kalaban-laban. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may kapangyarihan akong baguhin ang lipunan. Ang mga kasong dinadala sa akin, ang mga inang nawalan ng anak, ang mga pamilyang dinurog ng sistema, ang mga batang iniwan ng lipunan. Lahat sila ay nagiging salamin ng aking sariling sugat. Ngunit sa bawat pulong, bawat deliberasyon, bawat desisyon, pilit kong itinatago ang personal na sakit. Hindi ko maaaring ipakita ang kahinaan. Isang araw, habang binabasa ko ang dokumento ng isang bagong kaso, bigla akong natigilan.
Ang pangalan ng isang organisasyon na nabanggit sa ulat ay parang kidlat na tumama sa akin, ang Kabalyero ng Liwanag. Hindi ko alam kung bakit tila tumindig ang balahibo ko. Sa unang tingin, isa itong pangkaraniwang grupo ng negosyanteng tumutulong sa mga bata at kabataan. Ngunit sa ilalim ng mga papuri at magagandang intensyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi tama. Parang may liwanag na tumutok sa nakatagong bahagi ng aking alaala. Isang bagay na matagal ko nang pilit kinakalimutan. Sa kabila ng takot na bumalot sa akin, sinimulan kong himayin ang bawat detalye ng kaso. Ang biktima ay isang batang babae, 6 na taong gulang. Nawawala sa loob ng 3 taon bago natagpuan sa isang abandonadong warehouse sa probinsya. Ang kanyang kwento ay puno ng sakit. Pinilit siyang magtrabaho para sa hindi maipaliwanag na layunin. At sa gitna ng ulat, isang pangalan ng paulit-ulit na lumitaw, Ka-Elias. Isa siya sa mga lider ng Kabalyero ng Liwanag. Ka-Elias, sa unang pagkakataon, naramdaman kong may koneksyon ito sa akin. Sa bawat pagsisiyasat ko, nagiging malinaw ang larawan. Ang organisasyong ito ay hindi lamang isang mapagkawang-gawang grupo. Sa ilalim ng kanilang makulay na propaganda ay ang isang sistemang nagpapalakad ng trafficking. At masakit mang aminin, sa bawat pahinang nababasa ko, mas lalong nagiging malapit ang mga koneksyon sa pagkawala ng anak ko. Pinatawag ko ang isang espesyal na pulong kasama ang aking mga tauhan. Inilahad ko ang nalikom kong impormasyon. Ang warehouse na natagpuan ay may mga piraso ng ebidensyang tumutukoy sa malawakang operasyon ng Kabalyero ng Liwanag. Ngunit ang pangalang Ka-Elias ang hindi maalis sa isip ko. Sa likod ng kanyang mga larawan sa media, sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang isang bagay na nakakakilabot. Nagpasya akong personal na magpatawag ng witness mula sa kaso. Ang batang babae na nakaligtas, si Aera, ay dinala sa aming tanggapan. Nang makita ko si Aera, bumalik ang lahat ng emosyon. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng takot, ay nagtataglay ng lakas na tila bumubulong sa akin na huwag akong sumuko. Inilahad niya ang kwento ng kanyang pagkakabihag. Sa gitna ng kanyang salaysay, binanggit niya ang isang kwarto, isang madilim na silid na puno ng mga dokumento, larawan at mga bagay na tila mahahalaga sa organisasyon. Ang mga larawan, aniya, ay mga bata. At sa gitna ng kanyang kwento, may isang bagay na bumulusok sa akin. Sinabi niya, may nakita akong litrato ng isang batang lalaki. Siya ang bunso sa lahat. Ang pangalan niya, sabi nila, ay Miguel. Ang pangalan na iyon, Miguel, ang pangalan ng anak ko. Biglang bumigat ang hangin sa paligid ko. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko, halong galit, takot at pag-asa. Sa lahat ng taon ng paghahanap, ngayon ko lang naramdaman na malapit na ako sa sagot. Ngunit paano kung mali ang interpretasyon ko? Paano kung ang Miguel na ito ay hindi ang anak ko? At paano kung tama ako ngunit wala na siya? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagpatawag ako ng imbestigasyon sa warehouse. Pinangunahan ko ang operasyon hindi bilang opisyal ng Korte Suprema kundi bilang ina. Ang kalsadang patungo sa lugar ay tila nagbibigay sa akin ng panibagong pag-asa, ngunit sa parehong pagkakataon, binalot ako ng pangamba. Sa bawat metro na nilalakbay namin, naririnig ko ang tibok ng puso ko, tila isang orasan na nagmamadali. Nang makarating kami sa warehouse, tumambad sa amin ang tanawin ng isang lugar na tila pinabayaan sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi ito ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang mga sagot na maaaring narito. Sa kabila ng takot, pumasok ako sa loob. Ang bawat hakbang ko ay parang martilyo na tumatama sa puso ko. Hanggang sa makarating kami sa silid na tinutukoy ni Aira. Bukas ang pintuan, tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng silid, may isang bagay na nagpahinto sa akin. Sa gitna ng mga nakakalat na dokumento, may isang litrato.
isang larawan ng isang batang lalaki na nakangiti. Ang damit niya, ang mata niya, ang nangiti niya, lahat ito ay pamilyar. Ang pangalan sa likod ng litrato ay nakasulat pa, Miguel. Napakapit ako sa litrato, nanginginig ang mga kamay ko. Ngunit bago pa man ako makapag-react, may narinig akong kaluskos sa likod ko. Paglingon ko, isang lalaki ang nakatayo sa dilim. Ang mukha niya ay pamilyar. Si Ka Elias, ngumiti siya. Mukhang nakilala mo na ang anak mo. Nagising ako sa dilim. Ang malamig na sahig ng kulungan ang unang sumalubong sa akin, ang amoy ng luma at basang semento ang pumuno sa ilong ko. Ilang sandali bago ko natanto na hindi ito panaginip. Ito ang realidad. Nakakulong ako, pinatahimik ng sistemang matagal ng bulok at walang awa. Ang mga kamay at paa ko'y nakakadena, tila isang babala na kahit anong galaw ko'y walang silbi. Ngunit ang puso ko'y hindi kailanman nagpatali. Sa kabila ng sakit ng katawan, ang galit sa loob ko ang nagpapanatili sa akin. Naalala ko ang huling beses na nakita ko si Miguel, ang anak kong kinuha nila sa akin. 8 taong gulang lamang siya noon, ang mga mata niyang puno ng takot habang hinila siya palayo sa akin ng mga tauhan ng gobyerno. Sinigaw ko ang pangalan niya, hinabol ko sila, ngunit ilang segundo lang ay nawala na siya. Sa araw na iyon, hindi lamang ang anak ko ang nawala, parang tinanggal din nila ang kalahati ng kaluluwa ko. Hindi ko pa rin alam kung paano ko nalampasan ang mga taon ng paghahanap at pagdurusa. Ang bawat araw ay tila bangungot, ang bawat segundo'y puno ng tanong. Nasaan siya? Buhay pa ba siya? Ano na ang ginagawa nila sa kanya? Ngunit hindi ako tumigil. Hindi ako sumuko. Hindi ko hinayaang lunurin ako ng kawalan ng pag-asa. Nagsimula akong mag-aral ng batas kahit na wala akong pera at oras. Ang galit ko ang naging gasolina ko. Ang pag-asa na balang araw ay makikita ko ulit si Miguel ang naging ilaw ko sa madilim na daan. Ngayon, andito na ako. Ako ang pinakamataas na hukom ng Korte Suprema. Isang dating ina na nilapastangan ng sistema, ngayoy tagapagtaguyod ng hustisya. Ngunit kahit na nasa tuktok na ako ng tagumpay, hindi pa rin ako ganap na payapa. Hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi ko pa rin alam kung buhay pa siya. Ang bawat kasong hinaharap ko ay parang paulit-ulit na paalala ng kawalan ko. Paano ko maibibigay ang hustisya sa iba kung ang sariling hustisya ko'y hindi ko pa nakakamtan? Sa araw na ito, may dumating na bagong kaso sa Korte Suprema. Isang ina ang nawala ng anak dahil sa ilegal na operasyong isinagawa ng mga tauhan ng gobyerno. Habang binabasa ko ang mga detalye, ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Parang bumalik ulit ang lahat ng alaala, ang sigaw ko, ang iyak ni Miguel, ang brutal na paghiwalay sa amin. Hindi ko napigilang tumulo ang mga luha ko. Ngunit kailangan kong magpakatatag, kailangan ko itong harapin. Habang iniisa-isa ang mga ebidensya, may isang larawan na sumalubong sa akin. Isang batang lalaki na tila pamilyar. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba sa mukha niya. Ang mga mata niya, ang mangiti niya, ang ekspresyon niya, lahat ay nagpaalala sa akin kay Miguel. Hinanap ko ang pangalan niya sa mga dokumento. Michael, sabi doon. Michael. Halos hindi ako makahinga. Ang pangalan niya ay napakalapit sa pangalan ng anak ko. Pagkatapos ng ilang oras, tinawag ko ang ina ng bata para sa isang pribadong pag-uusap. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin, tila may kinikimkim na takot. Saan mo nakuha ang larawang ito? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses ko. Sa mga tauhan ng gobyerno, sagot niya, nanginginig ang boses. Sinabi nila na ito raw ang anak ko, pero alam kong hindi siya ang anak ko, hindi ko siya kilala. Ang puso ko'y parang sumabog. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, ngunit may bahagi ng utak ko ang nagsasabi na may koneksyon ito kay Miguel. Napilitan akong magtanong ulit. Paano mo nasabi na hindi siya ang anak mo? Huminga siya ng malalim, tila nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin ng totoo. Kasi
kasi may sinabi sila sa akin na hindi talaga siya galing sa akin, na may iba silang pinagkunan. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Tumayo ako at nilapitan siya. Ano pa ang sinabi nila? Sabihin mo ang lahat. Halos sumigaw ako, ngunit hindi ko na iniintindi kung ano ang iniisip niya. Ang mahalaga'y malaman ko ang katotohanan. Umiyak siya. Sinabi nila na maraming bata ang kinuha nila. Sa iba't ibang lugar, ginagamit nila sa kung anumang proyekto nila. Hindi ko alam ang mga detalye, pero sinabi nila na hindi ko na siya maibabalik. Ang mga salitang iyon ang tila nagbigay ng panibagong buhay sa akin. Hindi ako sigurado, pero alam kong may pag-asa pa. Kung totoo ang sinasabi niya, maaaring isa sa mga batang iyon ay si Miguel. Maaaring andito pa siya, maaaring buhay pa siya. Pagbalik ko sa opisina, agad kong ipinatawag ang mga tauhan ng korte para sa isang investigasyon. Hindi ko sinabi ang personal kong koneksyon sa kaso. Hindi ito ang tamang oras para ilabas ang lahat. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong ito na ang simula. Ito na ang pagkakataon ko para hanapin siya, para iligtas siya. Habang iniisa-isa ang mga dokumento, may dumating na tawag sa telepono ko. Isang anonymous na tumatawag. Alam kong hinahanap mo ang anak mo, sabi ng boses sa kabilang linya. At alam ko kung nasaan siya. Nabitawan ko ang telepono. Ang buong mundo ko'y parang tumigil. Pagpasok ko sa madilim na silid, naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. Ang bawat hakbang ko ay parang kumakaluskos sa tahimik na mundo. Ang bawat paghinga ko ay tila pagsigaw sa kawalang katarungan. Ang mga mata ko, matagal nang nasanay sa paghahanap ng sagot sa dilim, ay agad na umikot sa lugar. Narito na ako, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hawak ko ang isang lumang papel, ang parehong papel na ginamit ng mga taong kumuha sa anak ko bilang katibayan na hindi ako karapat-dapat maging ina. Walang malinis na sulat, walang malinaw na dahilan, ngunit sapat para sa kanila. Sapat para sa sistemang bingi at bulag sa katotohanan. Sapat para wasakin ang buhay ko noon. Ang papel na ito na dating nagpapabagsak sa akin ay ngayon hawak ko bilang isang bagay na punong-puno ng lakas. Ang papel na dati kong kinatatakutan ay ngayon magiging sandata ko. Naalala ko ang araw na iyon. Ang mga pulis ay dumating sa bahay na parang mga hayok na hayop. Ang anak kong si Lila, 3 taong gulang, ay tumatakbo pa sa sala, may hawak na maliit na manika na binili ko mula sa ukay-ukay. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, hindi niya alam na ang mga taong iyon ang kukunin siya ng walang paliwanag. Sinubukan kong pigilan sila, sumigaw ako, humarang ako, ngunit ang mga kamay nila ay malamig, matigas at walang awa. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Lila, umiiyak habang pilit siyang hinila palayo sa akin. Ilang taon akong nagdusa sa kawalan. Naghahanap ako, nagtanong, nagmakaawa. Ang sagot nila, hindi ka karapat-dapat, hindi ka sapat. Ang sistema, ang batas, ang lipunan, lahat sila ay nagsanib para ipakita sa akin na ako'y mahina, na ako'y walang silbi. Pero hindi ko hinayaang manatili ako sa ganung kalagayan. Pinilit kong tumayo kahit pa paulit-ulit akong nadadapa. Ginugol ko ang bawat gabi sa pag-aaral ng batas, sa pagbabasa, sa pag-unawa kung paano gumagana ang sistemang kinuha ang anak ko. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas, pero ang pangako ko sa sarili ko ang nagdala sa akin dito. Makikita ko si Lila. Ibabalik ko siya. Ngayon, nakaupo ako sa isang mesa sa harap ng isang taong hindi ko inakala na makikita ko ulit. Si Aterino Manuel. Siya ang abogado ng ahensyang kumuha sa anak ko. Sa lahat ng taong may bahagi sa trahedya ng buhay ko, siya ang pinaka nakakapagpaalala sa akin ng sakit. Ang mukha niya ay tila hindi nagbago, malinis, may kumpiyansa, ngunit may bahagyang kunot sa noo. Marahil dahil sa presensya ko. Hindi na ako ang dating ina na umiiyak sa harap niya.
Hindi na ako ang babaeng nagmamakaawa. Ako na ngayon ang taong haharap sa kanya bilang pantay. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito, Ginang Cortez. Sabi niya, ang tono ng boses ay malambing pero puno ng pag-aalinlangan. Huwag mo akong tawaging Ginang, sagot ko, diretso. Sa korte hindi mahalaga kung sino ang kaharap mo. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Tumango siya, bahagyang nangumiti, pero alam kong nararamdaman niya ang tensyon. Sa bawat tanong ko, sa bawat papeles na inilalapag ko sa mesa, nararamdaman ko ang unti-unting pagbasag ng kumpiyansa niya. Hindi na ito tungkol sa akin lamang. Hindi na ito tungkol sa anak ko. Ito ay laban para sa lahat ng mga ina na kinuhaan ng anak ng walang paliwanag. Para sa lahat ng mga taong tinanggalan ng karapatan dahil lang sa kanilang estado sa buhay. Habang tumatagal ang pag-uusap, unti-unting bumubukas ang mga pinto ng katotohanan. Ang mga dokumento na hawak ko ay naglalaman ng mga detalye ng korupsyon, ng mga ilegal na aktibidad ng ahensyang kumuha kay Lila. Hindi ko alam kung paano ko nakalap ang mga papeles na ito, ngunit alam ko na ang mga taong tumulong sa akin ay naniniwala sa laban ko. Hindi ako nag-iisa. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, sabi niya, ang boses na dati puno ng kumpiyansa, ngayon ay bahagyang nanginginig. Hindi mo rin alam kung sino ako, sagot ko, at hindi mo alam kung hanggang saan ako lalaban para sa anak ko. Tumayo ako, iniwan ang mga dokumento sa mesa niya at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ko ay puno ng lakas, puno ng tiwala. Ngunit bago ko maisara ang pintuan, narinig ko siyang magsalita, halos pabulong, pero malinaw sa akin ang bawat salita. Hindi mo alam kung ano ang ginawa namin sa anak mo. Tumigil ako sa paghinga, ang katawan ko ay nanigas. Hindi ko alam kung paano magre-react, pero alam ko na ito ang simula ng mas malaking laban. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na bumabaon sa puso ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang ginawa nila kay Lila? Lumabas ako ng silid, ngunit ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumutunog sa isipan ko. Ang mundo, na kanina'y tila napakaliwanag, ay biglang dumilim. Ang pintuan ng korte ay bumukas at agad akong napatingin sa lalaking nakalabas. Siya ang abogado ng mga taong kumuha sa anak ko. Ang bawat galaw niya ay parang pinong hagupit sa akin, ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang puot sa aking mukha. Nakatayo ako roon, matatag, formal, ngunit sa loob ko'y nag-aalab ang galit. Narito ako hindi bilang desperadong ina, kundi bilang isang tagapagtaguyod ng hustisya. Para sa anak ko, para sa mga ina na tulad ko. Habang nilalakad ko ang pasilyo patungo sa silid ng pagdinig, bumalik sa akin ang alaala ng unang gabi kung kailan biglang nawala si Rafael. Ang pagkatok sa pintuan, ang mga awtoridad na walang paliwanag, ang malamig na boses na nagsabing, "May utos kami," wala akong magawa noon. Kinuha nila ang anak ko at iniwan nila akong wasak. Ngunit ngayon, ibang tao na ako. Hindi ako ang babaeng nabalot ng takot at paghihinagpis. Ako na ang batas. Sa loob ng silid, naroon ang mga taong responsable. Ang mga mukha nila ay hindi nagbago. Hindi ko sila kailanman malilimutan. Ang paghamak, ang kawalang puso sa kanilang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila ang may kapangyarihan. Nakaupo ako sa mataas na upuan, ang martilyo ng hustisya sa tabi ko. Ang bawat salita ko ay may bigat, bawat galaw ko ay may layunin. Hindi nila ako matatakasan. Ang kaso ay tungkol kay Rafael Mendoza, isang menor de edad na ilegal na kinupkop ng mga opisyal ng ahensya, sabi ng abogado ko habang binabasa ang detalye ng kaso. Sa bawat katagang kanyang binanggit, parang may mga sugat na muling bumuka sa puso ko. Pero pinilit kong manatiling malamig. Hindi ako maaaring magpakita ng kahinaan. Sa entabladong ito, ako ang nananaig. Ang bata ay kinuha ng walang paunang abiso sa ina na siyang may ganap na karapatan sa kustodya.
Ang dokumento ng pag-aampon ay peke at may ebidensya ng manipulasyon na ginawa sa proseso. Tumayo ang abogado ng kabilang panig. Sa boses niyang punong-puno ng kumpiyansa, sinimulan niyang depensahan ang kanilang ginawa. Ang pangunahing layunin ng ahensya ay protektahan ang interes ng bata. Ang ina sa oras ng insidente ay walang sapat na kakayahan upang magbigay ng maayos na pangangalaga. May ulat ng kapabayaan, ulat na gawa-gawa lamang ninyo. Putol ko, ang boses ko'y malamig ngunit matalim. Napatingin siya sa akin, tila nagulat sa bigla kong pagsingit. Ipinilit ninyong siraan ako upang bigyang katwiran ng pagkuha sa anak ko, ngunit hindi niyo matatakpan ang mga ebidensya laban sa inyo. Tumahimik ang silid, ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad hindi lamang para sa sarili kong anak, kundi para sa lahat ng ina na nawalan ng karapatan dahil sa mga ganitong sistemang mapang-abuso. Pakinggan natin ang salaysay ng mga saksi, sabi ko, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Tumayo ang isang babae, ang dating empleyado ng ahensya. Sa kanyang mga mata ay may halong takot at pagsisisi. Alam niyang ang testimonya niya ang maaaring magbago sa takbo ng kaso. Ang bata, si Rafael Mendoza, kinuha siya sa pamamahay ng ina niya nang walang paunang pahintulot. May utos na peke, ngunit napilitan akong sumunod dahil sa mga banta sa trabaho ko. Nagpigil ako ng buntong hininga. Alam kong hindi madaling magsalita laban sa mga taong may kapangyarihan, ngunit narito siya upang tulungan ako. Sa bawat salitang binibitawan niya, unti-unting nabubuo ang larawan ng kalokohan ng sistema. Ngunit habang siya'y nagsasalita, napansin kong may kakaibang kilos ang abogado ng kabilang panig. Nagmamadali siyang may kinuha mula sa kanyang bag, tila may hinahanap. Nang makita ko ang papel na hawak niya, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit may kutob akong may mas malalim pang lihim na lumalabas. Ang dokumentong ito, sabi niya matapos tumayo, ay nagpapakita ng pahintulot ng ina sa pag-aampon. Malinaw na pumirma siya rito. Napatigil ako. Pahintulot, hindi kailanman nagkaroon ng ganitong dokumento. Alam ko ang bawat papel na iniharap sa akin at wala akong inaprubahan na kahit ano. Ngunit ang papel na hawak niya ay may pirma ko o ang tila pirma ko. Hindi ko kailanman nilagdaan ang dokumentong iyan. Sagot ko, ang boses ko'y puno ng galit. Tumayo ang abogado ko upang salungatin ang mga sinasabi niya. Ang dokumentong iyan ay peke. Malinaw ang ebidensya na ang pirma ay pineke. Mayroon kaming eksperto upang patunayan iyan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang eksperto, nagsalita muli ang abogado ng kabilang panig. Kung gayon, bakit may video na nagpapakita ng ina na pumipirma sa dokumento? Napalunok ako. Video? Walang video. Walang kahit anong pag-record. Ngunit sa harap ng korte, inilabas nila ang isang USB. Ang bawat mata ay nakatingin sa screen habang ang video ay ipinakita. Ang babae sa video ay ako, ang mga kilos, ang mukha, lahat. At sa huling bahagi ng clip, nakita ko ang sarili kong pumipirma sa papel. Halos hindi ako makahinga. Paano ito nangyari? Paanong may ganitong ebidensya laban sa akin? Ngunit alam kong hindi ito totoo. Alam kong hindi ito ako. Ngunit paano ko patutunayan iyon kung ang bawat detalye ng video ay mukhang tunay? Napatitig ako sa screen at sa unang pagkakataon, mula nang simula ng kaso, naramdaman kong parang bumagsak ang mundo ko. Ngunit hindi ako nagpadala. Hindi ito ang katapusan. Hindi ako maaaring sumuko. Ngunit sa likod ng isip ko, isang tanong ang bumagabag sa akin. Sino ang gumawa nito? At bakit? Naglalakad ako sa makipot na pasilyo ng gusali ng Korte Suprema. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng nakaraan. Parang bawat pader ay sumisigaw ng mga alaala ng sakit, takot at kawalan.
Ang mga ilaw sa kisame ay tila napakaliwanag. Ngunit sa kabila ng kanilang kislap, may anino pa rin sa puso ko. Hindi ko akalaing darating ako sa lugar na ito, sa posisyong ito. Pero narito ako, hindi bilang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Sa labas ng pintuan ng hearing room, narinig ko ang mga bulong-bulungan. Ang pangalan ko'y binabanggit, minsan may paghanga, minsan may pagdududa. Ang kaso ngayong araw ay hindi pangkaraniwan. Ito ang kaso na maaaring magbago ng sistema, magpabagsak sa mga makapangyarihan, at magbigay ng pag-asa sa mga ina na tulad ko. Ngunit higit sa lahat, ito ang kaso na magbubukas ng pintuan para makaharap ko siya. Ang taong nagwasak ng buhay ko, ang taong kumuha sa anak ko. Naupo ako sa upuan, ang mga dokumento sa harapan ko'y halos hindi ko matingnan. Sa halip, ang mga mata ko'y nakatuon sa entablado, sa mga taong nasa likod ng korte. Nandoon siya, ang lalaking iyon. Hindi ko maikukubli ang puot na bumalot sa akin nang makita ko siya. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang mukha niya ay hindi nagbago. Ang mga mata niya ay puno ng yabang na para bang hindi siya kailanman natakot sa hustisya. Pero sa araw na ito, ako ang hustisya. Ako ang magtatama sa kanyang kasalanan. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ng kabilang panig ay maingat na naglatag ng kanilang argumento na para bang ito'y isang laro lamang. Ngunit para sa akin, ang bawat salitang lumalabas sa bibig nila ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa puso ko. Ang depensa nila ay nakabatay sa kapangyarihan, sa impluensya, sa pera. Ngunit alam ko na ang totoo. Alam ko ang ginawa nila sa akin, sa anak ko, sa ibang pamilya. Alam ko rin na hindi ako magpapatalo. Tumayo ang abogado ko at nagsimula siyang magsalita. Isa-isa niyang inilabas ang mga ebidensya, mga papeles, mga testigo at mga litrato na nagpapatunay sa kanilang kasalanan. Ang bawat piraso ng ebidensya ay parang kalasag na nagtatanggol sa akin. Ngunit hindi ko makakalimutan ang sandaling ako mismo ang tumayo upang magsalita. Ang anak ko, sabi ko ng buo ang loob, ay kinuha sa akin ng walang paliwanag. Sinira nila ang buhay ko, ginawang laruan ng pamilya ko at pinilit akong manahimik. Pero hindi ko ginawa iyon. Hindi ako tumigil. Hindi ako sumuko. Ang araw na ito ay para sa lahat ng ina, para sa lahat ng pamilya na nawalan dahil sa kasakiman ng mga makapangyarihan. Tahimik ang buong silid. Ang bawat tao'y nakatingin sa akin, ang iba'y umiiyak, ang iba'y nagtataka kung paano ko nagawang tumayo ng ganito katatag. Ngunit ang pinakaimportante, naramdaman ko ang bigat ng tingin niya, ang lalaking kumuha sa anak ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Alam niyang hindi siya makakaligtas sa araw na ito. At nang dumating ang huling bahagi ng pagdinig, ang twist na matagal ko nang inaasahan ay dumating. Tumayo ang isa sa mga testigo, isang babaeng hindi ko inaasahang magpapakita. Siya ang dating sekretarya ng kumpanya ng lalaking iyon, ang taong matagal nang nawala. Matapos ang insidente, akala ko'y wala na siyang lakas ng loob. Pero narito siya, hawak ang isang dokumento na magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan nila. Ang dokumentong ito, sabi niya, ay naglalaman ng lahat ng transaksyon at komunikasyon na patunay na planado ang pagkuha sa anak ni Ginang. Ang mga pangalan ng lahat ng sangkot ay narito at ang mga detalye ng kanilang operasyon. Napalunok ako. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ang mga mata ko'y napuno ng luha, ngunit hindi ko pinayagang bumagsak ang mga ito. Ito na ang katapusan ng laban, o marahil ang simula ng mas malaking digmaan. Ngunit bago pa matapos ang lahat, isang sigaw ang pumuno sa silid. Tumayo ang lalaking iyon, ang kumuha sa anak ko, at sinubukan niyang takasan ang lugar. Parang eksena sa pelikula, mabilis na kumilos ang mga pulis upang pigilan siya. Ang buong korte ay nagkagulo, ang mga tao ay nagsisigawan, ang mga kamera ay nag-flash.
Pero sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang boses, isang tinig na matagal ko nang inaasam marinig. Nay, napalingon ako. Sa gilid ng silid, nakita ko ang isang batang lalaki, ang kanyang matay puno ng luha. Ang puso ko'y tumigil sa pagtibok. Siya ang anak ko. Siya ang dahilan kung bakit ako narito. At sa wakas, narito siya, buhay, malusog, at nasa harapan ko. Lumapit ako sa kanya, ang bawat hakbang ay parang isang panaginip. Yakap ko siya, mahigpit, parang hindi ko na siya bibitawan kailanman. Ngunit habang niyayakap ko siya, ang isip ko'y puno ng tanong. Paano siya napunta rito? Sino ang nagdala sa kanya? At bakit ngayon sa eksaktong sandaling ito? Pagkatapos ng lahat, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang sagot sa mga tanong ko ay tila isang bagong misteryo na kailangang malutas. Ngunit isang bagay ang malinaw. Sa wakas, narito ang anak ko. At anumang mangyari, hindi ko na siya muling mawawala. Ramdam ko ang bigat ng mga mata nila habang dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Lahat ng nasa silid ay nakatutok sa akin. Mga abogadong ubod ng talas, mga politikong bihasa sa pag-iwas sa pananagutan, at ang mga taong naroon para sa hustisya. Sa gitna ng lahat, naroon ako, ang dating ina na walang magawa noong kinuha nila ang anak ko. Ngayon, ako na ang hukom na may kapangyarihang magpasiya. Ngunit sa likod ng makisig na toga at matatag na boses, puso ko'y naninikip pa rin. Ang bawat hakbang patungo sa podium ay tila may bigat ng bawat taon na lumipas na puno ng paghahanap, ng pag-iyak, ng pagbangon. Naroon siya, ang lalaki, sa likod ng lahat ng ito. Nasa harapan ko lamang siya, nakaupo sa lamesa kasama ang kanyang abogado. Sa aking mga panaginip, minsan ko na siyang nakita ng ganito. Ngunit doon, hindi siya nakangiti. Sa katotohanan, may bahid ng kumpiyansa sa kanyang mukha na parang sigurado siyang hindi siya matitinag. Ngunit alam ko ang totoo. Alam kong may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Alam niya kung sino ako. Alam niyang hindi na ako ang dating babae na kanyang nilapastangan at iniwan. Alam niyang ako na ngayon ang magdedesisyon kung ang mga kamay niyang marurumi ay dapat bang magpatuloy sa paghawak ng kapangyarihan. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado niya ay mabilis na nagsalita, naglahad ng mga ebidensyang pabor sa kanyang kliyente. Para bang pinalalabas nilang siya ang biktima na ang lahat ng ito ay isa lamang malaking pagkakamali. Ang bawat salita niya ay tulad ng mga latay sa aking pagkatao. Ngunit hindi na ako ang mahina. Hindi ko na hinayaang lamunin ako ng galit. Sa halip, ginamit ko ito bilang panangga, bilang gasolina sa aking layunin. Habang nagsasalita ang abogado niya, saglit akong nagbalik sa nakaraan. Ang araw na iyon, ang araw na kinuha nila ang anak ko, ay parang pelikula sa isip ko. Mabagal, nakakabingi ang bawat eksena. Sa gitna ng putol-putol na tunog ng sirena at sigaw, naalala ko kung paano ko sinubukang habulin ang sasakyan na nagdala sa kanya. Ang mga kamay ko, sugatan sa pagkapit sa kalsada, ay tila walang silbi. Ang mga boses ng mga pulis na nagsasabing wala kaming magagawa ay tila patalim na paulit-ulit na tumatarak sa aking puso. At ang mukha ng lalaking iyon, ang mukha ng taong nagbigay ng utos na kunin ang anak ko, ay hindi ko makalimutan. Ngayon, narito siya, sa harap ko. At narito ako, handang ipaglaban ang lahat. Nang ako na ang magsalita, parang tumigil ang oras. Ang bawat salita ko ay parang palaso na tumatama sa hangin, diretso sa puso ng katotohanan. Hindi ako sumigaw, hindi ko kailangan. Ang boses ng isang ina ay may lakas na hindi kayang pantayan ng kahit ano. Inilahad ko ang mga ebidensyang matagal kong inipon, mga dokumento, mga saksi, mga kwentong magpapatunay kung paano nila sinira ang buhay ko at ng anak ko. Sa bawat pahina, sa bawat pangalan, tila naririnig ko ang tinig ng anak ko. Nanay, huwag kang susuko.
Hindi ko siya pinangako ang gagawin ng lahat, pero alam ko sa sarili ko na kailanman hindi ko siya bibitawan. Habang bumibigat ang tensyon sa loob ng silid, napansin kong ang lalaki ay nagsimulang magtaas ng kamay, tila humihingi ng permiso para magsalita. Hindi ko inaasahan iyon. Sa lahat ng taon ng pagsubaybay sa kanyang galaw, alam kong bihira siyang magsalita sa publiko. Ngunit ngayon, narito siya, tila handang isumite ang sarili sa harap ng korte. Tumingin siya sa akin, diretso, walang takot. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng lihim. May sasabihin ako, sabi niya, ang boses niya ay malamig ngunit nanginginig. Tumahimik ang lahat sa loob ng silid. Ang abogado niya ay halatang nagulat, ngunit wala itong magawa. Tumayo ang lalaki at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita siya ng walang script, walang depensa mula sa abogado. May bagay akong hindi pa nababanggit sa kahit kanino, sabi niya. May papel ako sa pagkawala ng anak mo. Oo, pero hindi ko siya kinuha para sa akin. Kinuha siya at ibinigay sa isang taong mas makapangyarihan kaysa sa akin. Tumigil ang mundo. Ang mga salita niya ay tila bomba na sumabog sa gitna ng silid. Ang lahat ng inaakala kong alam ko tungkol sa kanya ay tila balewala. Mas malaki pala ang kalaban ko. Mas malalim ang sugat na kailangang hilumin. Ang anak kong hinahanap sa loob ng maraming taon ay nasa kamay ng isang nilalang na higit pang makapangyarihan. Hindi ako nakapagsalita. Ang mga kamay ko'y nanlamig, ang dibdib ko'y parang sinasakal. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban. Nakatitig ako sa larawan ng anak ko na nakapatong sa aking mesa. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit parang kahapon lang nang huli ko siyang hawakan. Ang bawat detalye ng kanyang maliit na mukha, ang mga matang puno ng pag-asa, ang bahagyang ngiti na tila laging may itinatagong kwento ay nakaukit sa aking alaala. Ngunit ngayon, ang larawang ito na lang ang tangi kong hawak. Sa bawat araw na dumadaan, patuloy akong nabubuhay sa isang pangakong sinumpaan ko sa sarili. Hinding-hindi ako titigil hanggang maibalik ko siya sa akin. Sa harap ko, nakalatag ang mga dokumentong tungkol sa kaso ng isang ina na nawala ng anak dahil sa ilegal na pag-aampon. Parehong kwento, parehong sakit. Ngunit iba ang mundo ngayon. Hindi na ako ang dating ina na walang magawa. Ako na ang Korte Suprema. Ako na ang batas. Ako na ang hustisya. Ang kwento niya ay parang salamin ng aking nakaraan. Sinabi niyang ang anak niya ay kinuha mula sa ospital matapos siyang manganak at nagising na lang siya na walang sanggol sa kanyang tabi. Nang magtanong siya, puro palusot ang sagot ng mga tauhan doon. Naipasa na sa tamang ahensya, sabi nila. Pero sa tuwing sinusubukan niyang alamin kung nasaan ang anak niya, puro saradong pintuan ang sumasalubong sa kanya. Ang sakit at galit na nararamdaman niya ay parang eko ng sarili kong pagdurusa noon. Alam ko kung paano siya nag-iisa sa laban at alam kong hindi ko siya bibiguin. Lumabas ako ng aking opisina at tumingin sa malawak na bulwagan ng korte. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng determinasyon. Sa bawat paglalakad, bumabalik sa akin ang alaala ng gabing nawala ang anak ko. Ang malamig na ospital, ang katahimikang parang sumisigaw ng kasinungalingan, at ang pagtingin sa kawalan na akala ko ay magwawakas na ang mundo. Ngayon, hindi na ako ang ina na umiiyak sa dilim. Ako na ang liwanag. Sa araw na iyon, sinimulan ko ang pagsisiyasat. Hindi ko pinayagan ng kahit isang detalye na makalampas sa akin. Pinatawag ko ang mga tauhan ng ospital na sangkot sa kaso ng ina. Tinanong ko ang direktor, ang mga nurse, ang doktor na nangasiwa sa panganganak. Isa-isa silang nagsalita, ngunit bawat sagot ay puno ng pagkukunwari at takot. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Ramdam ko ang pagtatago ng katotohanan. Hanggang sa isang nurse ang biglang nagsalita. Hindi siya tumingin ng diretso sa akin, ngunit halata ang panginginig ng kanyang boses. Hindi ko gusto ang nangyari, sabi niya, pero wala akong magagawa.
Pinilit nila kami. Biglang nanlamig ang paligid. Ang mga mata ng iba pang staff ay nag-iwasan. Alam ko na. Alam kong may mas malalim pang kwento sa likod nito. Pinilit kayo ng sino? Tanong ko, puno ng tensyon. Napatingin siya sa paligid, tila ba natatakot na may makakarinig sa kanya. Ng taong nasa itaas bulong niya. Ang simpleng sagot na iyon ang nagbigay ng direksyon sa imbestigasyon. May mas malaki pang bituin sa likod ng madilim na ulap na ito. Mula roon, lumalim ang pagsisiyasat. Natuklasan ko ang isang network ng ilegal na pag-aampon na umaabot sa ibang bansa. Ang mga sanggol mula sa mga mahihirap na ina ay kinukuha, ipinapasa sa mga peking ahensya at ibinebenta sa mga dayuhang nais mag-ampon. Isang sistema ng pang-aabuso na matagal nang nakatago sa ilalim ng makintab na fasad ng legalidad. Habang patuloy akong naguhuhukay sa kasong ito, naramdaman ko ang pagbalik ng aking sariling kwento. Noon, sinabi nila sa akin na ang anak ko ay naipasa sa mga tamang tagapangalaga. Ngunit walang pangalan, walang address, walang sagot. Ang sakit na iyon ang naging gasolina ng aking laban. At ngayon, narito ako, isang ina na nagtataguyod hindi lang para sa sariling anak, kundi para sa lahat ng ina na inaapi ng sistemang ito. Sa huling bahagi ng araw, natanggap ko ang isang tawag. Isang anonymous na tinig ang narinig ko sa kabilang linya. Kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, magpunta ka sa lumang warehouse sa labas ng lungsod. Ngayong gabi. Bumigat ang dibdib ko. Tila ba may gumapang na malamig na hangin sa likod ng aking batok. Alam kong ito ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Dumating ako sa warehouse na may halong takot at determinasyon. Sa dilim ng gabi, ang lugar ay tila isang anino ng mga lihim na nakatago sa loob. Naglakad ako papunta sa pinto, bawat hakbang ay parang pumipintig sa aking puso. Sa loob, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa paligid ng isang mesa. Sa mesa may mga folder, larawan at dokumento. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na nagpahinto sa akin. Isang larawang hindi ko inaasahan. Larawan ng isang batang babae. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Ang nangiti niya ay parang pamilyar. Hindi ko maiwasang mapaluha. Siya ba ito? Siya ba ang anak ko? Pagdating namin sa bulwagan ng katarungan, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang mga dingding ng gusali ay tila nagtataglay ng mga lihim. Mga bulungang umuukit sa puso ng mga ina tulad ko na nawalan ng anak dahil sa kasamaan ng sistema. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid. Ang mga mata nila'y nakatuon sa akin, hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang ina na naglakas loob na hamunin ang mga makapangyarihan. Handa ka na ba? Tanong ni Celia, ang matalik kong kaibigan at abogado na naging katuwang ko sa laban na ito. Tumango ako kahit ang dibdib ko'y tila binabalot ng apoy. Hindi ito laban lang para sa akin. Ito'y laban para sa bawat ina na naagawan ng karapatan sa kanilang mga anak. Sa loob ng bulwagan, tahimik ang lahat. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon, habang inilatag ang mga ebidensya. Ang pamilya ng mga taong kumuha sa anak ko ay naroon. Nakaupo sa harap, ang mga mukha nila'y malamig, walang bahid ng pagsisisi. Ang kanilang mga abogado ay tila mga ahas, puno ng tuso, handang baluktutin ang katotohanan upang maprotektahan ang kanilang pangalan. Ginang Reyes, tawag ng hukom. Tumayo ako, ang mga tuhod ko'y nanginginig, ngunit ang puso ko'y matatag. Hindi na ako ang dating babae na pinagtatawanan ng lipunan dahil sa pagiging single mom. Ngayon, ako ang babaeng tumayo laban sa kanila, kahit pa ang pangalan nila'y nakatatak sa mga pader ng kapangyarihan. Nais kong malaman, sa palagay mo ba, may sapat kang ebidensya upang patunayan ang mga paratang laban sa pamilya Garces? Tanong ng hukom. Ang boses niya'y malamig at puno ng awtoridad. May sapat akong ebidensya, kagalang-galang na hukom.
Ngunit higit pa sa ebidensya, may puso akong sugatan na hindi kailanman susuko hanggat hindi ko nakikita ang hustisya para sa anak ko. Sagot ko, ang boses ko'y tumatag sa kabila ng nararamdamang takot. Inilabas ni Celia ang mga dokumento, mga tala ng ilegal na pag-aampon, mga record ng transaksyon, at mga testimonya ng mga saksi. Ang mga ito'y nagpatunay na ang pamilya Garces, sa kabila ng kanilang yaman at reputasyon, ay sangkot sa sindikato ng human trafficking. Ngunit alam ko, hindi sapat ang mga papel na ito upang iligtas ang anak ko. Kailangan kong gamitin ang lahat, ang puso, ang tapang, at ang alaala ng gabing kinuha nila si Ana, ang anak kong 12 taong gulang. Paano mo nasabi na sila ang may kagagawan? Tanong ng abogado ng mga Garces. Ang tono niya ay mapanlait. Tila inaasahang matutumba ako sa harap ng kanyang tanong. Ang gabing iyon, hindi ko